Dito na ito pumapasok na setup talaga eh. Bakit? Sa airport pa lang, sa immigration pa lang, naharang na sila. Pagdating sa laban, may timbangan. May dalawang timbangan na magkaiba ang sukat. Hanggang sa may sauna. Dapat daw si Casimero namimili. Sana medyo piliin yung Piliin daw ni Casimero yung mga tao sa paligid niya. mga taong nasa paligid. Okay, i-comment ko yan. Alam nyo, for 4 years, walang ibang desisyong ginawa si Tata. Isang tao lang ang dinesisyonan niya. At siya mismo may gawa. Walang iba kundi si Stephen. Okay? Si Tata mismo ang nag-decide na siya ay hindi gagamitin sa Japan. Nang dahil dyan, siya ay nag-resign. So, ibig sabihin, hindi lang siya namili. Kinontrol niya lang. Hindi naman ibig sabihin na, hoy, alis ka na. Hindi. Alam nyo, yung sinasabing pinipili, wala akong nakita sa team ng Casimero na sinasabihin ni Casimero na, oh, ikaw, akin ka. Hindi, walang ganun. Yung mga tao sa Casimero, maliit yan dati. Hanggang sa lumaki, dumami tayo. Hanggang sa lumiit na naman. Kasama na yung Rich doon, huwag tayo lumayo. Solid yan. Daw. Pero ano nangyari? Si Casimero bang namili? Na, hoy, dito ka. Hoy, alis ka. Walang ganun. Sila ang umalis. Dahil bakit? Hindi nasunod yung gusto nila. Dahil bakit? Nasaktan sila. Kayo lumapit. Asahan nyo kung nung tanggapin nyo kung nung meron kayo. Ako ba inasahan ko kung nung meron sa akin? Hindi ko inasahan. Tanggapin nyo kung nung dalan sa inyo. Gago. Diba? Kaya yung sinasabi ng tao na to namili, walang pinili. Siguro binigyan ng relief yung kanyang katman. Pero wala yung sinasabi, dito ka, ikaw, yung appointed, walang ganoon. Walang ganoon. Hindi ko naman masyado sinisisi yung kumuha ng video kasi hindi niya naman talaga kasalanan. Hindi nila alam. Ang dami nila doon. Si John Riel. Yung isang Totoo yan, Brother Sendong. Walang na football. Meron layas. naka-t-shirt na nagsabing, yung naka-black t-shirt na nakasabing sauna. O hindi niya rin alam. Kahit si Casimero, hindi niya rin alam. So yung nagkuha ng video, hindi niya rin alam. Nagtataka ko bakit walang nagpaalam. Bakit? At paano nakarating agad-agad sa BBB of C ang naganap na pagsauna? Isa lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, may nag-clip ng video. Meaning, may nagkuha ng partisyon ng video at sinend At ano? sa kung saan mga governing body, yung BBB of C ba yan, kung ano. Okay, di ba? Dito na ito pumapasok na setup talaga eh. Bakit? Sa airport pa lang, sa immigration pa lang, naharang na sila. Okay? Pagdating sa laban, may timbangan. May dalawang timbangan na magkaiba ang sukat. Hanggang sa may sauna. Hanggang sa merong kapalit na kalaban para sa main event. Kalokohan, di ba? Kaya, putang ina, sabi sa inyo, itong Casimero na to, hindi magiging unified si Inoue ng Asia or buong mundo kung hindi dahil sa putang inang kwento na to. Kung hindi nabutasan si Casimero dito, walang Inoue unified na nakikita kayo. Agree kayo o hindi? Agree kayo guys o hindi? Kaya yung tinatawag na karma ng mga ibang boxer dyan, hindi ko napapangalanan. Bumalik at tumama sa kanila ang katarantaduang gawain nila. Hindi ko napapangalanan yan. Pero kayo nanonood. Diba? Itong live ko na to, pinakinggan nyo 3 years ago to, 4 years ago. Tingnan yung kwento, iisa pa rin. Walang pinagbago. Diba? Naman yan.
Kasi isipin nyo ha, kung hindi tinrabaho ito, hindi agad-agad Kung hindi tinrabaho, bakit ilang beses na ba? Tanungin mo ngayon, after 3 years, ilang beses na ba tinrabaho yan? Kasi meron mo. Baka maumay ka. Baka maumay ka. At hanggang ngayon, tinatrabaho pa yan. Sa sobrang trabaho niya ni Mark Lontayaw, wala na siyang masabi. Kung hindi overweight na lang ang natitira sa bunganga niya. Wala na siyang sersyan, wala na siyang hindi makakalaban, wala na siyang kangkong na kalaban or magpuputi. Wala na. Exposed ang hinayupak na hindot na baklang tao na yan. Na the one and only Silver Boys Mike Lontayaw. Pakinggan nyo sinasabi ng tao na to. yan makakarating sa kinauukulan. Pero talagang mas malaking tanong, bakit hindi nakarating kina Casimero na bawal ang sauna sa bansang Britanya? Sagutin mo ako, RDD. Tingin mo, kapag hindi naputasan si Casimero dito, RDD, tingin mo si Inoue may unified? Tingin mo makukuha niya yung WBO belt na yan? Di ba hindi? Tinrabaho talaga. Tinrabaho. Tingnan nyo, lahat ng gumamit kay Casimero, laglag lahat. Maski yung reliever, maski yung backup, asan siya ngayon? Di ba sunog? Nakakaawa. Ayoko nang sabihin na nakakahiya. Tapos na nakakahiya eh. Nakakaawa na ngayon eh. Kaya dyan pumapasok yung totoong karma. Karma is a fucking bitch, man. I swear to God. Kapag karma ang pumasok sa inyo, matunog yan. Pasok yan. At nanamnamin nyo yan. Di ba? Asan na yung mga leader na yan? Tingnan nyo. Karma is a bitch, di ba? Yung sinasabi nilang kaso si Casimero, kaso dito. Sino ba may kaso? Di ba sila? Sabi nila si Casimero hindi makakapuntang Amerika. Gago! Kayo nga pumuntang Amerika eh. Ngayon hindi na kayo makabalik sa Pilipinas. Di ba kayo din yun? Kayo yung tumarantado, pero kayo yung totoong tarantado na nangyayari sa buhay nyo ngayon. Di ba? Sakit. Yung tinatawag na karma is a bitch. Hindi kami nagawa, kundi ang tadhana nyo, kasama ng buhay nyo at ang pamilya nyo, nasisira. That is a bitch. Di ba? Real talk lang. Isipin nyo, ilang pamilya ang nababoy, ilang pamilya ang nag-away-away dahil sa Casimero topic. Di ba ang dami? Tama ko mali? So tanongin yung sarili nyo, hindi ba seryoso ang pinag-usapan natin? Di ba seryoso? Tapos ito mga vloggers ito, gawa-gawa lang ng kwento. Nakakala nyo wala nasaktan? Napaka-importanteng impormasyon hindi nakarating sa ating kampiyon. So, ito namang mga kaaway ni Casimero, nako, nakakalungkot at sila'y nagse-celebrate kung ano nung ginagawa sa kanilang mga content. Wala naman tayong problema kung halimbawa hindi ka fan ng isang boksingero, pero talagang hindi ko talaga maarok na may mga tao Maarok? Na may mga tao nagse-celebrate. You celebrate a man's downfall, there is something wrong with you. Nagse-celebrate kayo ng downfall, ng pagkabagsak ng isang Pilipino. Kapag kayo nagse-celebrate ng pagkabagsak ng isang Pilipino, ano sabi niya? There is something wrong with you. Maliban na lang kung ang boksingero or kung sino mang tao ay may talagang ginawang personal sa iyo. Kung ginawang ka ba ng krimen, kung ginawang ka ba ng Personal? Gago! Tanungin mo sarili mo, Mark Lontayaw. Ang magkapatid na Casimero, pinersonal ba ang pamilya mo? Hindi, di ba? Bakit mo pinepersonal ang pamilya ng ibang pamilya? Kasama ng pamilya ko, tang ina mo. Sino ka? Di ba? Yan ang pagkakaiba eh. Ganyan ka lang baboy. Isa ka lang baboy na isang vlogger. kalokohan maiintindihan ko. Ngunit napakadami nagse-celebrate dahil isang Pilipino na si Janriel Casimero hindi na makakadepensa sa kanyang corona. O, di ba? So ngayon, tapos na yung
Corona ng lintik na Butler na yan. 4 years later, 3 years later, Neri na tayo. So ano yung value ng paninira na yan? Walang pagkakaiba, di ba? At walang value. Iisa ang intensyon. Sino siya? Sino siya? Siya ba yung nakikipagbakbakan? Siya ba yung iniidolo ng tao? Hindi. Siya lang yung nanggagamit ng mga tao. Bilang WBO champion. O hindi ko alam kung may resolution na para ma-retain ang kanyang belt. Pero kakalungkot. Mukha talagang inside job ito. Nakakalungkot daw, mukhang inside job. Nakakalungkot. Dati nakakalungkot. Dati may inside job. Ngayon, hindi na nakakalungkot. Nasa katotohanan tayo. Ngayon, sino gusto mag-inside job? Yan ang gusto kong hanapin. Yan ang inaabangan ko. Kung sino pa ang mag-inside job at magpapahinto at gagawa ng katarantaduhan sa laban ng Neri versus Casimero. Kasi kung meron, ako na mismo ang mag-iingay at i-expose ko kasama ng buhay mo at pamilya mo. Ito kung inyong iisipin, ano? Pero sa isang banda, may sinabi si Bad Aratiles, isa sa mga vlogger na aking nirerespeto. Sinabi niya na nang dahil sa nangyari kay Janriel Casimero, patuloy siyang pag-uusapan ng mga tao